Sound check. Sound check. Baka may na yung sa ano. Ken. Yung sa kanya. Sige po, tayo po ay tumayo na at magsisimula tayo sa gawain po ng ating Panginoon. At muli po magandang umaga po sa mga kapatid namin sa FB Live, sa Zoom, at dito po sa face-to-face po sa Pangasinan, maging po dito sa Palmera. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa awitin na ito, sa pagsamba na ito. Walang ibang mataas, madakila, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kami lalapit na may magpapakumbaba sa inyong harapan. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat na
Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay lumalapit, dumadalangin sa inyo, sa ganang kahinaan po namin, O Diyos. Batid po namin na kami ay hindi karapat-dapat at hindi po kami nakaabot sa inyong kalooban. Ngunit Panginoon, sa biyaya ng Panginoong Jesus, kami po ay naririto, sumasamba sa inyo, sama-sama, face-to-face man po o online. Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay, sa biyaya Panginoon ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy nga, O Diyos, na humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan, sa lahat Panginoon ng mga naisip, na wika at nagawa po namin na hindi po nagdulot ng kaluguran sa inyong banal na harapan. O Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Kami po ay marumi. Pakalinisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Ang inaasahan lamang po namin ay ang ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, O Diyos, sa dugo na tumigis dito. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin ang katagumpayan ng kabuuan ng programang ito na tunay nga, O Diyos, iniaalay po namin sa inyo. Ikaw lamang siyang Diyos na maparangalan, ang siyang maluwalhati. Ikaw lamang siyang Diyos na maging focus ng bawat isa sa amin. Lord, ipaintindi niyo po sa amin ang inyong mga salita at sa tulong po ng banal na Espiritu ay maisagawa po namin ito at maisabuhay. Patuloy, Lord, na itinataas po namin sa inyo, idinadalangin ang tagapaghayag na inyong mga salitang ito. Patuloy nga, O Diyos, na i-cover niyo po siya ng inyong presensya. At Lord, ikaw lamang, ang glory mo, O Diyos, ang siyang makita sa kanyang buhay. At Lord, makita po sa church mong ito, ang kabanalan na nasa inyo, O Diyos, ang bunga ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin ang kaayusan at katagumpayan ng kabuuan, Panginoon, ng gawaang ito na iniaalay po namin sa inyong pangalan, Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay tuloy-tuloy na nasasamba, sasayaw sa ating Diyos na karapat-dapat ng lahat ng papuri, ng lahat ng awit na ito. Hallelujah, Jesus. Tanggapin mo ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Tunay nga na sa lahat ng oras, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, kaya siya'y dapat ipapurihan at pasalamatan. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa'yo, nananal
Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang namin ang iyong pagligtas. Salamat, O Diyos. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat. Salamat, salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga na salamat. Salamat sa inyong pagliligtas, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at habag na patuloy naming naranasan sa aming mga buhay. Salamat sa kabanalan mo, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo na tunay na maaasahan. Liwanag at gabay sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa'yo umaasa, kaibigang
di kayang sukatin, Panginoon. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gubay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga pangako mo. Ika'y tapat at mabuting Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Wala kang katulad. Walang papantay sa inyo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang at wala nang iba. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Diyos. Karapat dapat kang ang purihin. Pasalamatan, dakilain ang iyong mga hinibang, O Diyos. Salamat, salamat, salamat sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos na dakila, banal at karapat-dapat ang lahat ng ating pagsamba. Hallelujah, Jesus. Salamat, 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 O Diyos. Hallelujah, Lord. Yung po, magbatian po at magitian po ang bawat sa po sa atin. Lukso ng dugo, agad kong nabatid sa pagkakita ko sa'yo, o aking kapatid. Ang apoy ng pagsambay, ating pag-alapit, bigat sa iyong balikat, aking papasanin. Aking kamay ay iyong abutin. Handog ko'y pag-ibig mula sa Diyos natin. Ika'y hindi iba kung si Jesus na sa'yo na. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabuklod ng matibay na kapatiran. Tayo'y magbuklod ng matibay na kapatiran. Tinatawagan ko po si Sister Betty para po sa ating offertory prayer. Aga po sa inyong lahat at higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Handa na po ba tayong magbigay sa Panginoon? Amen. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat, O God, sa umaga pong ito. Sa kagalakan, Panginoon, na amin pong nararamdaman. Salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon. Patuloy, O God, itinatas po sa iyo, Panginoon, ang pagkakaloob sa umaga pong ito. Lord, patuloy ngang basbasan mo, Panginoon,
ang offering basket namin sa umaga pong ito, Panginoon. Ikaw ang maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa umaga pong ito. Patuloy, O Diyos, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang pagkakaloob sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng lakas. Panginoon, lakas at tibay ng pananampalataya, Panginoon, na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, sipuin mo po ang iyong mga anak sa umaga pong ito, na sila, O Diyos, ay makapagbigay ayon po sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Ang pagkakaloob po sa umagang ito ay hindi po sa pilitan, kundi po ito ay kusang loob lamang. Panginoon, maraming salamat sa mga anak mo na hihipuin mong magbigay sa umaga pong ito, Panginoon. At sa mga anak mo, Panginoon, na wala pong kakayanang makapagkaloob sa umaga pong ito. Patuloy, O Diyos, ikaw ang nakakaalam. Alam mo kung ano ang laman ng kanilang puso at isipan, Panginoon. Basbasan mo sila at pagkalooban mo sila, Panginoon, nang naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po aming Diyos sa lahat ng biyayang kaloob mo po sa amin sa buong isang linggo, Panginoon. Salamat sa lakas at buhay na ibinigay mo sa amin pong mga tagapaghanap buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, at sa anak mo, Panginoon, na ginagamit mo na humahawak ng salaping ito, Panginoon, para sa iyong gawain. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang Diyos na humawak sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang basbasan, Panginoon, na wag pong matukso sa pananalapi, Panginoon. Bagkus, O Diyos, pagpalain mo siya, Panginoon, upang patuloy po niyang magampanan ang kanya pong tungkulin dito po sa iyong bahay-sambahan ng naayon po sa inyong banal na kalooban. Purihin ka, Ama, dakilain ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Pinagkakaloob po namin sa umagang ito ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa inyong pangalan. Amen po, Panginoon. Thank you, Lord. Has held the oceans in his hands, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice, all creations rises to rejoice. Behold, our God, seated on his throne, come let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold, our God, seated on his throne, come let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore him.
has felt the nails upon his hand, bearing all the guilt of sinful men. God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. And you will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. And you will reign forever. You will reign forever. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. To God be the glory po. Tayo po ay minsan pang tumayo. Tayo po ay babasa ng salita ng Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin sa Amos chapter 8 verses 11 to 12. Amos chapter 8 verses 11 to 12. Ito po ang sinasabi. Darating din ang araw na pairalin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila ay ang aking mga salita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit di nila masusumpungan. Purihin po ang pagkabasa po ng salita ng Diyos. Maari na po tayong maupo. So, yon, magandang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon dahil tayo po ay andito sa kanyang harapan. At yon,
nabasa na po natin ang teksto at nais ko lamang po itong basahin sa English. Amos 8 verse 11 to 12. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. So, bago po tayo magpatuloy, saglit po muna tayong manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan, humihingi ng iyong habag, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang iyong lingkod na gamitin, Panginoon, sa harap na ito, O Diyos. Lord, kahabagan niyo nga po ako, Panginoon. Kaawaan, Panginoon, sa aking pong paghahayag ng iyong salita. At patuloy, Panginoon, na tanging lakas mo lamang, Panginoon, ang kailan pong makita, O Diyos. At hindi po ang aking lakas, Panginoon, maging ang aking kahinaan, O Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na tulungan niyo akong may respeto, Panginoon, ng iyong mga salita. Tulungan niyo ako, O Diyos, na maging vessel, Panginoon, ng katotohanan, O Diyos. At nawa, Panginoon, sabay-sabay po kami, Panginoon, na makinig ng iyong salita. At nawa, ito po yung maisagawa po namin, O Diyos. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yun, nabasa na po natin ng ating teksto. At yun po ay sa Amos 8 verse 11 to 12. At ang ating pong topic, wala pa, pero ang ating pong topic or title ay Hunger and Thirst. So yun, nakikita ko kanina, pagkasabi ng Amos, uy, nasaan yung Amos? Nasaan yung Amos? Nakikita ko yung buklatan ng naririnig ko yung buklatan ng Bible eh. Sabagay, hindi common di ba? Hindi common siya. Pero, ano rin sa atin yan parang simple rebuke, di ba, sa atin. Kasi sa ganung pamamaraan lang hindi pa natin makita yung Amos, di ba, kanina. So, yun. Maging ako rin naman po minsan ganyan. Dahil makakalimutin talaga tayo. So, yun. At sino nga po ba si Amos? Sino pong nakakilala kay Amos? May kapitbahay po ba kayong Amos, ang pangalan? Meron po ba? So, si Amos po, na andito po sa Bible, ay... Wait lang po So, si Amos po ay isa po siyang shepherd. Isa po siyang shepherd. Nung time na po na siya po ay nakaengkwentro ng isang tao na ang pangalan ay si Amaziah. Basahin niyo na lang po 'yun sa Amos 7 verse 14 to 15. At ang nangyari po noon, sinasabi ni Amaziah na si Amos daw, dahil po nung hari po na 'yon ay si Jeroboam ang hari po nung time na 'yon. At sinisiraan ni Amaziah si Amos doon kay Jeroboam. At iba't ibang kwento ang sinasabi patungkol kay Amos na kesyo si Jeroboam daw ay gustong paalisin ni Amos bilang hari. Di ba po? Tapos, nung time po na 'yon, sinabi po ni Amos na siya ay isang shepherd lamang. Siya ay isang shepherd doon sa Judah. Tandaan niyo po siya po ay shepherd po sa Judah, pero alam naman po natin na siya po ay prophet dahil binigay sa kanya ng Panginoon ang propesiya na mamaya pag-aaralan po natin. Para po i-expose yung kasalanan ng Israel. At yung Israel po ay nasa northern kingdom. At si Amos po ay galing po siya sa southern kingdom, which is Judah. Biruin niyo po, ang layo pa, kabilang banda pa yung pinanggalingan niya. Pero nag-preach siya doon sa northern kingdom. Kaya po hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon para mag-preach ng repentance.
At nung time po na ito, sa Northern Kingdom ng Israel, andun po yung kasaganahan. Andun yung kasaganahan, andun rin po yung kapangyarihan, katagumpayan sa lahat ng laban, at syempre yung kanilang pagiging relihiyoso bilang sumasamba sila kay Yahweh nung time na yon. At syempre, nung time na yon, dahil nga po doon, sino ba namang hindi magiging overconfident, di ba po ba? Na nung time na yon, sobrang sagana. Tapos, kumbaga, parang lahat na binibigay sa'yo. Di ba? Andyan na yung pagpapala, andyan na yung katagumpayan, andyan na yung kasaganaan. So, nung time po na yon, naging overconfident yung Israel. At sila po'y nagtungo doon sa pagsuway sa Panginoon. Ang nangyari po ay naging gahaman po sila. At kinakawawa nila lagi yung mga may hirap. Di po ba parang nangyayari rin sa atin ngayon? Simula dati hanggang ngayon, nangyayari pa rin po na yung may hirap laging kawawa. Pero hindi po ito political Hindi po ito about sa politika. Yun lang po, napasadahan lang po dahil nasabi po doon. At nung time po na yun, yung mga tao sobrang gahaman. At maski, ang Sabat po kasi noon, nung time na yun, Sabat pa po, na yun yung time ng kanilang pagsamba. Maski araw ng pagsamba, sila po'y nagtatrabaho. Sila po'y nagtatrabaho. At yun ay labag sa Panginoon. So dahil nga po, parang lahat, feeling nila, binibigay na sa kanila, andyan na yung katagumpayan, andyan na yung kapangyarihan, yung fame, yung power, yung riches, at feeling nila, nakalulugod sila sa Panginoon. Feeling nila nakalulugod sila sa Panginoon. Maihalin tulad ko po ito pag kumbaga pag tumingin ka po sa top view, kasi po pag sa top view ka tumingin, pag sa building, parang pantay-pantay lang di ba? Parang ang ganda po tingnan. Pero pag tumingin ka horizontally, doon mo makikita kung ano yung kapangitan ng isang building. Naalala ko po nung kami po'y nasa eroplano, sabi ko, pambira, ang ganda pala ng Pilipinas pag nasa aeroplano ka. Kasi makikita mo green, tapos napapalibutan ng mga dagat. Pero pagbaba namin, andito pala yung corruption. andito pala yung mga maling sistema. Diba? So, yun po, doon ko rin po maihalin tulad ang Israel. So, pakibasa ng Ate Maika yung verse 1 to 3 ng Amos 8. Amos, chapter 8, verse 1 to 3. Ipinakita naman sa akin ni Yahweh ang isang basket ng prutas. Sinabi niya, Amos, ano ang nakita mo? Isa pong basket ng prutas, sabi ko. At sinabi sa akin ni Yahweh, dumating na ang wakas ng Israel. Hindi na mababagong isip ko tungkol sa pagpaparusa sa kanya. At sa araw na yaon, malulungkot na awitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay sa magkabi-kabila, maghahari ang nakapangingilabot na katahimikan. So yun po, nung time po na ito ay nagbigay po ng vision ang ating Panginoon, si Yahweh, kay Amos. Dahil po nung si Amos po ay propeta, ang preaching niya po ay about sa repentance at about rin po doon sa gagawing judgment ng Panginoon. Yun po. At alam naman po natin na lahat ng propeta ng Panginoon, yung mga hindi po false prophet, ganun po lagi ang kanilang preaching. At nung time po na ito ay nagkaroon ng vision si Amos na ibinigay ng Panginoon about doon sa basket of fruits. Basket of summer fruit. Basket of summer fruit. So ano pong ibig sabihin nito? Di ba po pag nasa basket, pag nasa basket, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hinog na. Hinog na pag nasa basket. Kasi kumbaga ripe na siya Naani na dahil hinog na. So, hinahalin tulad po nung time na to ang bansang Israel doon sa prutas. Dahil po ano pong kasunod ng ripe? Overripe. Ano ang sunod sa overripe? Bulok. Kabulukan na po. At ito po yung kalagayan. Ito po yung kalagayan ng bansang Israel. At dahil po doon, gustong sabihin ng ni Yahweh yung gagawin niyang judgment sa Israel nung time po na ito.
At bago naman po mangyari ito, nasabihin ng Panginoon yung judgment, kung babasahin niyo po sa Amos 1 hanggang sa 7, andun po yung call of repentance, na dahil alam naman po natin na ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay pasensyoso at hindi niya hayaan na mag-judge siya ng hindi natin alam at hindi siya nagko-call of repentance. Yun po ang unang ipinapahayag. Pero dahil nga po matigas ang ulo ng Israel, hindi sila sumusunod sa panawagan ng Panginoon. Ito po ang judgment ng Panginoon. Nagkaroon po ng judgment ng Panginoon sa kanila. At pag ang Panginoon po, nung time po ng Old Testament, nakikita niya na isang bansa o isang city, wala nang pag-asa para mag-repent, ay ginugunaw niya po. Ano po ba yung mga bansa na yon? Or ano po yung city? City po, kagaya po ng Sodom at Gomorrah. Di po ba? At yung 7 nation po sa Kanaan, nung pumasok po ang mga Israelita, winasak rin yun ng Panginoon dahil po sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At alam rin naman po natin, gaya sa ating pinag-aaralan, ang bansang Israel. Ang bansang Israel. Ito po ay prophecy para po doon sa mangyayaring pagwasak sa bansang Israel, which is yung pagsakop sa kanila ng Assyrian. Sa Northern Kingdom po ng Assyrian. So, bakit po kaya ipapataw ng Panginoon yung judgment doon sa Israel? Yung initial judgment doon sa Israel. Basahin po natin ang verse 4 to 6. Amos chapter 8, verse 4 to 6. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kami matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbangan ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Amen. Di ba po? Nakita po natin, akala kasi nila hindi nababasa ng Panginoon yung kanilang thoughts. Akala kasi nila na hindi nakikita ng Panginoon kung ano yung gusto nilang gawin. Pero binunyag sila dito ng Panginoon kung ano yung thoughts nila, inilabas ng Panginoon. At nakita naman po natin, di ba, na sinabi ko nga po kanina, sobrang concern nila sa kayamanan, na ang nangyayari po ay nawawalang halaga yung holy day. Di ba po, yung holy days nung time po nila. At gusto lang nila sa panahon ng pagsamba, magtrabaho ng pagtrabaho. At sabi pa nga po nila, di ba, ano po yung pinagdiinan doon? Inip na sila. Inip na sila. Hindi para doon sa pagsamba, kundi inip na silang magtrabaho para po magkaroon ng pera. At ang pagsamba po sa kanila ay walang halaga. Kumbaga para sa kanila, ano lang yun palipas oras or pagsasayang lang ng oras para sa kanila. Pagsasayang lang ng oras. At masyado silang nag-focus doon sa kayamanan na hindi nila nalalaman na nagkakaroon na sila ng kasalanan doon sa mga tao at higit sa lahat sa ating Panginoon. Di po ba? At nagkatrabaho sila at hindi lang basta trabaho yung ginagawa nila, kundi pagkatrabaho na may na dirty work na dinadaya nila sa measurement, sa timbang, yung mga tao, di ba po, especially yung mga dukha. At sabi pa nga po doon yung EPA, alam niyo po yung EPA, kumbaga sa atin po, ang unit na yon ay kilogram. Ginagamit po yung EPA sa pagtimbang ng grain sa kanila nung time nila, pagtimbang ng grain. At ang ginagawa daw po, dahil may nabasa po akong isang isang parang document about sa Israel. Ang ginagawa po kumbaga sa atin, yung bigas, minsan nilalagyan ng ng anong tawag doon, yung malambo, styro. Naranasan niyo na po ba yon? Minsan nakakain kami ng ganun Yung bigas, merong parang styro pagkakagatin mo na. Ganun yung ginagawa sa kanila. Yung timbang, binabawasan yung timbang ng grain, binabawasan at pinapalitan ng peke na grain.
At yung shekels naman po, na mas matimbang yung silver, ang ginagawa naman sa kanila, pinapabigatan yung shekel. Ewan ko kung anong nilalagay nila sa shekels, pero pinapabigatan para maging katumbas ng silver. Di po ba? Napakatindi ng ginagawa nila. At inaalipusta nila yung mga mahihirap. Inaalipusta nila yung mahihirap. Akala nila nakalugod pa sila sa Panginoon, pero sinasamba lang nila ang kanilang sarili. Basahin po natin yung Amos 4 verse 4 to 5. Amos 4, verse 4 to 5. Mga mamamayan ng Israel, sabi ni Yahweh, pumunta kayo sa Bethel at doon kayo gumawa ng kasalanan. Pumunta rin kayo sa Gilgal at lalo pang magpakasama. Magdala kayo ng mga hayop na ihahandog tuwing umaga at dalhin ninyo ang inyong mga ikapu tuwing ikatlong araw. Maghahandog kayo ng tinapay bilang pasasalamat at ipagpaparangalan ninyo ang inyong mga kusang loob na handog. Di ba't ito ang gustong-gusto ninyong gawin? Sabi ni Yahweh. Di ba po? Nakita po natin yung pagka-sarcastic ng pagkakasabi ni Yahweh doon. Nasabi niya, sige, gawin niyo tong mga bagay na to. Total, ito naman yung gustong-gusto niyo eh. Di ba? Ito yung in paraphrase na lang po. Ito yung gustong-gusto nyo, na ang sarili nyo lang yung paparangalan nyo. Sige, gawin nyo yan. Gawin nyo yung mga pagkakasala na yan. Di ba? Mag-alay kayo nang kayo'y nagkakasala. Sige, gawin nyo yan. Di ba po? Nakita natin yung pagkasarkasik doon ng Panginoon. Dahil po, ang mga tao po nung time na yon, ng mga Israelita, ang kanilang, excuse me, ang kanila pong sinasamba ay kanila lang mga sarili. Akala nila tama pa yung pagsamba nila sa Panginoon, pero hindi na po. At ito na nga po, doon na po tayo sa judgment na gagawin ng Panginoon sa kanila. Pakibasa po ang Amos 8 verse 7 to 12. Amos 8, verse 7 to 12. Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipapatawad ang masasama nilang gawa. Palilindulin ko at mananangis ang balana. Mayayanig ang buong bayan, tataas, bababa itong animoy ilog Nilo. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitan ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na pairalin ko sa lupain ang tagutom. Manggugutom ko sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit di nila masusumpungan. Amen. Nakita po natin doon kung paano po yung gagawin judgment ng Panginoon. Ang common po sa atin na ginagawang judgment ng Panginoon sa Old Testament, ano po? Judgment of destruction. Ano po yun? By flood, di ba po? Earthquake, by fire, by destroying the land. Di ba po? Nung time po nila Noah, nung time po sa Sodom at Gomorrah, at nung time po na pag nililipol ng Panginoon yung isang wicked na bansa. Pero po, iba yung sinasabi dito ng Panginoon na judgment. At this time, ito pong judgment na to ay, ito po ang pinakamatindi na judgment habang tayo po ay andito sa lupa. Ano po yung judgment na ito? Yung judgment na hindi na maririnig ang salita ng Panginoon. Yung judgment na wala nang maririnig na salita ng Panginoon. Bakit po kaya ito yung pinaka-worst? Dahil po dito po nanggagaling ang ating salvation. Hindi po ba? Kung wala ang Word of God, wala po tayong pag-asa sa salvation. Hindi natin malalaman na tanging ang Panginoong Jesus pala ang tagapagligtas. Ano po ba yung pinapag-aralan natin nakaraan nung tinuro po ni Mama, yung sa order of salvation? Sino pong nakakatanda? Sino nakakatanda? Biglang mga gumanon yung mata eh.
Tumagilid eh. Ano po ba? Ano po yung una? Election. Ano pong sunod sa election? Calling. Di po ba? Calling. Calling ang sunod. At doon po sa calling na yon, andun po ang paghahayag ng salita ng Panginoon. After po ng calling ay regeneration. At doon po ang lalabas ang pagbabago sa atin ng banal na espiritu at kasabay po noon ng ating po pananampalataya and so on and so forth. At alam na po natin yon, napag-aralan na po natin. At yun po ang pinaka matindi na judgment na gagawin ng Panginoon para doon sa mga ayaw makinig sa Kanya. At pinasabi niya yun kay Amos. Nung time po na yon, ano po ang initial fulfillment ng prophecy po nung sa binanggit po sa verse 7 to 10. Ito po yung captivity sa kanila, yung destruction sa Israel. Yung sabi ko nga po kanina, nung time na sila po ay kinubkob ng Assyrian. Kinubkob ng Assyrian. At ano naman po yung initial fulfillment ng prophecy ng Panginoon doon sa judgment na hindi na maririnig yung kanyang mga salita. Hindi na maririnig yung kanyang tinig. Kung alam nyo po, yung time po na silent ang Panginoon, around 400 years po. After po yun ng Malakay, kumbaga, ano yun sa mga nanonood ng anime, time skip. Time skip yun. Yung 400 years na silent ang Panginoon. 400 years. At ano pong nangyari nun? Andun po lumabas yung mga philosophy, di po ba? Walang ni-reveal ang Panginoon na kahit ano, walang mga propeta doon. Doon lumabas yung mga apocryphal books. At alam naman po natin kung ano yung mga nangyari noon. At alam natin sa history, kung gusto nyo po na malaman yung history about po doon sa 400 years na tahimik ang Panginoon, basahin nyo po yung apocrypha. Pero history lang po about sa history lang, about sa history. At nung time po na yun ay sobrang gulo. Sobrang gulo. At yun po yung initial na fulfillment ng judgment ng Panginoon. Basahin nga po natin ang Amos 5 verse 18. Amos chapter 5 verse 18. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ni Yahweh. Ano ang kabutihan ang ibibigay sa inyo ng araw na yaon? Yaon ay magiging araw ng kadiliman, di ng kaliwanagan. Amen. Di po ba? Sabi po doon, kahabag-habag kayo sa mga naghahantay sa araw ng Panginoon, the day of the Lord. Ibig sabihin po, ang time na pag-uusga na ng Panginoon, yung final judgment, kahabag-habag kayo. Bakit po sinabi ng Panginoon na kahabag-habag kayo at sabi niya pa doon, hindi liwanag ang makikita nyo kundi kadiliman. Bakit po kaya? Ang kausap niya po dito ay yung mga Israel na sumusuway. Sa panahon po na yon, kahabag-habag talaga ang kalagayan ng mga wicked. Pero para po sa mga lingkod ng Panginoon, ito ay araw ng biyaya ng Panginoon. Ito ay araw ng ating perfect salvation. At nawa po, isa po tayo doon sa mga nag-aabang sa light ng Panginoon, hindi po sa kadiliman. Hindi po sa wrath ng Panginoon, kundi sa grace ng Panginoon. So, yun. So, ano naman po, di ba? Ano naman kung nabanggit natin tong mga nabanggit dito sa kinikwento patungkol kay Amos, di po ba? Ano naman po ba? Ano po bang makukuha natin dito sabihin natin, hindi naman ako Israelita. Wala naman ako sa Old Testament. At wala naman dito si Amos. Di po ba? Hindi ko naman, baka may magsasabi pa sa atin, hindi nga ako nag-aalipusta ng dukha. Binibigyan ko pa nga sila minsan. Pero ano po ba yung timeless truth? Di ba po? Ano po yung timeless truth sa salita ng Panginoon? Ano po yung nais na ipahayag ng Panginoon dito sa Amos? Minsan po kasi tayo po nagiging overconfident na rin Di po ba? Minsan tayo rin po nagiging overconfident na rin na minsan umaabot tayo sa point na akala natin nakayulugod pa tayo sa Panginoon. Akala natin, naluluwalhati pa natin ng Panginoon. Akala natin, nabibigyan pa natin ng parangal ng Panginoon. Sa paanong pamamaraan po? Kesyo nasa ministry tayo,
Di po ba? Bakit kaya? Pinagpapala naman ako ng Panginoon, di naman ako nagkukulang. Nagtatagumpay tayo, okay naman yung ating mga karir. Di po ba? Or baka sabihin natin, lagi naman ako nasa church eh. Lagi naman ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. Every morning, every night, nagpipray ako sa Panginoon. Ni walang palya. Pero hindi natin alam na naging overconfident na tayo. Nakayulugod pa po ba kaya tayo sa Panginoon? Sa mga ginagawa po natin na yon, nakayulugod pa po ba kaya tayo sa Panginoon? Kamusta po kaya tayo sa harap ng Panginoon ngayon? Paano po kaya kung wala yung ating mga ministry? Paano po kaya kung wala ang pagpapala na binibigay ng Panginoon? Paano po kaya kung umabot tayo sa time na hindi na tayo nagtatagumpay? Ano po kayang masasabi natin? Di po ba? Ano po ba ang kalagayan natin sa harap ng Panginoon? Pakibasa nga Ate Micah yung Titus 1 verse 16. Tito, chapter 1, verse 16. Ito pa sinasabi. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwail at di nararapat sa anumang mabuting gawain. May English ka dyan, te. Sige, kung wala ako na lang. Titus 1 verse 16. Wait lang po. Ito po. Paul. Titus 1 verse 16. They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Di po ba? Ang sabi po doon, they profess to know God. Pinoprofess natin, sinasabi natin, nakilala natin ng Panginoon. Pero sa ating mga gawa, dinedeny natin siya. Diba? Wala yung power ng Panginoon sa atin. Di po ba? Nasa salita lang tayo magaling, pero nakikita ba sa atin yung kapangyarihan ng Panginoon? Hindi ko po makalimut-limutan, halos every message ko ata nasasabi ko to yung isang nabanggit ni Pastor Chris na example. Nasabi niya po, minsan tayo galit na galit sa atheist. Galit na galit tayo minsan sa atheist. Pero hindi natin alam tayo nagiging atheist na rin. Sa paanong pamamaraan po? Saan po tayo nagkakatulad? Saan po tayo nagkakatulad? Sa pagsusuppress ng katotohanan about sa Panginoon. Bakit po kaya? Maaaring nasasabi natin kilala natin ng Panginoon. Pero sa ating mga gawa, sinosuppress na natin yung katotohanan about sa salita ng Panginoon. Hindi po ba? Hindi natin nakikita yun minsan eh. Pero tapos minsan, pinakamatindi pa, tayo'y namumuhay bilang Kristiyano. Ay tayo'y, sinasabi natin na tayo'y Kristiyano. Pero yung pamumuhay naman natin, parang gawa ng kaaway. Parang sa kaaway, parang sa demonyo, parang kay Satanas. Bakit po? Tayo po ay naniniwala sa Panginoon. Ang demonyo man rin, di po ba? Naniniwala rin siya sa Panginoon. May knowledge siya about sa Diyos. May knowledge rin tayo about sa Diyos. Ang hindi niya lang kayang gawin ang sumunod sa Diyos. Ang hindi niya lang kayang gawin ay sumunod sa Diyos. Tayo po kaya, kayo na po magsabi, tayo po ba ay sumusunod sa Panginoon? At kung hindi po, wala tayong pagkakaiba sa demonyo. Wala tayong pagkakaiba. Akala natin na tayo'y Kristiyano pa. Sabi sa Titus, di ba? They profess to know God but deny Him. Saan po? Sa ating mga ginagawa. Ang goal po sa atin ng Panginoon, alam niyo po kung ano, hindi po prosperity. Hindi po ang ating kalusugan. Akala natin porket tayo'y pinagpapala, akala natin porket tayo'y malusog, akala natin porket tayo'y mayaman, at meron tayong pinanggagastos sa isa bawat araw,
kalooban na yun ng Panginoon. Totoo po, bigay po yun ng Panginoon. Pero hindi natin alam na minsan, yun pa yung nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Yun pa yung tumatakip sa atin sa harap ng Panginoon. Dahil po, ang gusto ng Panginoon, ang pinaka-goal niya sa atin ay to make us holy. At to be Christ-like. At kung tayo tunay po na anak ng Panginoon, gagawin niya ang lahat para maalis sa atin yung mga unholiness natin. Kung tayo totoong anak ng Panginoon, pero tayo po'y magulat kung parang sa feeling natin, pag tayo nagkakasala, okay lang. Ay parang normal na sa akin. Pero kung tayo po'y lingkod ng Diyos, kung tayo anak ng Diyos, kahit anong bagay gagawin ng Panginoon para alisin sa atin yung mga bagay na nagiging hadlang para purihin natin siya, para mamuhay tayo bilang isang tunay na Kristiyano. So yun, tayo po ay mamuhay bilang totoong Kristiyano sa harap ng Panginoon. At paano po natin ito gagawin? Paano po natin ito gagawin? Dapat po araw-araw tayong namamatay sa ating sarili. Dapat po araw-araw tayong namamatay sa ating sarili at namumuhay sa presensya ng Panginoon. Paano ko po sinasabing mamatay sa ating sarili bawat araw? Na dapat hindi na yung sarili natin yung nasusunod. Dapat hindi na yung ating sarili yung nasusunod. Kundi dapat tayo'y lagi nasa presensya ng Panginoon. Paano naman tayo lagi nasa presensya ng Panginoon? Wala nga tayong oras sa Panginoon. Wala tayong oras sa Panginoon. Paano tayo lalagi sa presensya ng Panginoon kung kahit oras natin di natin maibigay sa Panginoon? Kailan na po ba tayo huling nagutom sa salita ng Panginoon? Ang ating pong topic ay hunger and thirst. Kailan na po ba tayo huling nagutom sa Panginoon, salita ng Panginoon? Yung parang hindi mabubuo yung araw mo na hindi ka nakakaaral ng salita ng Panginoon. Yung parang kulang na kulang yung araw mo nang hindi ka nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. Kailan po kaya yung huli na yun, no? Kailan po ba yung huli na nauhaw tayo sa presensya ng Panginoon? Kailan po ba yung huli na hiniling natin sa Panginoon na, Lord, iparanas mo yung presensya mo. Lord, nais kong ma-encounter yung Holy Spirit. Di po ba? Kailan po kaya yun? Kung tayo po'y talagang tupa ng Panginoon, alam niyo po, kung tayo po'y talagang tupa ng Panginoon, walang ibang magiging sapat sa atin kundi ang Panginoon. Walang ibang magiging sapat sa atin kundi ang Panginoon. Pakibasa nga Ate Micah yung Amos 5 verse 4. Amos chapter 5, verse 4. Ito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Di ba po? Na kanino po daw yung buhay? Nasa Panginoon. Pero bakit po sa iba-iba pa tayo lumalapit? Nasa Panginoon naman. Ayaw po ba natin mabuhay? Ayaw po ba natin mabuhay? Sabi ang buhay po ay nasa Panginoon. Bakit po kaya pag sa school, bakit po kaya pag sa trabaho natin o sa iba nating mga ginagawa ay nabibigay natin yung oras natin? Di ba po? Parang ang dali ibigay, no? Parang ang dali ibigay nung oras natin sa mga ganong bagay. Pero pagdating sa Panginoon, ang hirap-hirap. Parang kailangan pa natin na na pilitin. Di po ba? Naalala ko nga po yung laging sinasabi sa amin ni Mama nung kami po yung nag-aaral pa. Sabi ni Mama, bakit pag sa school ang galing-galing nyo? Pag dito sa bahay, hindi man lang kayo mautusan. Di ba? Magkaroon na rin kaya tayo ng grading dito sa loob ng bahay. Yun laging sinasabi sa amin ni Mama nung nag-aaral pa kami. Yun po ba yung dahilan? Dahil may grades, dahil may sahod? Paano kaya kung ilantad rin sa atin ng Panginoon yung grading niya? Di po ba? Yun po ba yung gusto natin? Di po ba? Parang ang dali, no? Pag sa school, minsan nga po, hindi tayo dinadating ng pagod o kahit minsan pagpagod na tayo, hindi, kailangan kong gawin to eh. Kailangan kong gawin to kahit pagod na ako, kailangan eh. Natanong ko nga po kagabi si Kuya Michael, pero hindi ko sinasabing pinapatama ako si Kuya Michael. Then, si Carlos kasi kagabi, nasabi ko sa kanya, tinanong ko, Carlos, kamusta yung sa work mo? Sabi niya, mag-masteral na daw siya. Tapos sabi ko,
kailangan sa kailangan sa school nyo. Tapos sabi ko, kailangan sa school. Hindi, sabi niya, hindi, kailangan yun sa sa lahat ng teacher. Kailangan yun sa lahat ng teacher. Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Sabi niya, kailangan eh. Hindi po ba? Pero sa Panginoon kaya, pag sa Panginoon kaya tayo, pag napapagod na tayo, lagi nga tayo nagpapaalam pag napapagod tayo eh. Di ba po? Pero wag nyo pong masamain yun dahil totoo naman po kailangan natin ng pagkatrabaho at pag-aaral. Pero po, wag nawa po maging hadlang. Kailangan natin pero wag natin silang mas kailanganin pa kaysa sa Panginoon. Wag po nawa na parang mas nagiging mahalaga na sa atin yung mga bagay na yun kaysa sa Panginoon. Di po ba? Kailan po ba tayo huling nakapunta doon sa Holy of Holies? Kailan po kaya? Alam niyo po yung tabernacle? Alam niyo po yung tabernacle? Basahin niyo na lang po yun sa sa Old Testament. Basahin niyo lang po kung ano yung tabernacle. May kanta po na sabi po doon, "Take me into the Holy of Holies." Kailan po natin yun na inasam muli na dalhin tayo ng Panginoon, na makarating tayo doon sa Holy of Holies? Baka po hanggang sa labas lang tayo sa paghingi lang ng tawad. Di po ba? O baka puro lang tayo alay sa Panginoon. Puro lang tayo alay sa Panginoon. Pero hindi man lang tayo kahit minsan nakapunta doon sa Holy of Holies. At yun ang pinakamahalaga. Ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Hindi lang basta alayan. Hindi lang basta hingian ng tawad. Kundi Diyos na kailangan sundin, kailangan paglingkuran. Diyos na minamahal. Hindi lang Diyos na kailangan, kundi Diyos na minamahal. Di ba po? At sino po ang dapat na maging example natin sa ganitong bagay na gumagawa ng kalooban ng Panginoon? Sino po kaya? Jesus Christ. Jesus Christ. Ano po yung sabi niya? My food, the thing I live for, is to do the will of God. Wala siyang ibang bagay na mas mahalaga sa kanya. Yun yung nagsusustain sa kanya, yung sumunod sa kalooban ng Panginoon. At nung time po na yon, hindi po ba laging ang Panginoon, hindi mahalaga sa kanya yung mahalaga sa kanya yung ministry pero mas mahalaga sa kanya ang paglingkuran ng Ama. Bakit po kaya? Lagi siya nag-slip away o lagi siyang tumatakas doon sa ministry dahil ang time niya ay para sa Panginoon. Time niya para sa Panginoon, hindi yung ministry kundi mas mahalaga sa kanya ang Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang Diyos. At na-share ko nga po sa mga kabataan, nasabi ko, kung tayo po ay hindi po nananalangin at sinasabi natin na, Diyos naman yun kaya siya nananalangin kaya siya lagi nananalangin At kung sinasabi natin Diyos ang Panginoon, di po ba? At siya'y nananalangin, hindi po ba masigit pa tayo sa Diyos? Congrats po, dahil masigit pa tayo sa Diyos. Dahil yung Diyos nga ay nananalangin, tayo pa kaya, nabihira lang manalangin. Nakakatawa po siyang isipin pero nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Dahil po sa panalangin, yung communication natin sa Panginoon, sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon, at paglagi sa kanyang presensya na dapat nating ginagawa. Na dapat ito na yung laman ng ating mga puso. Hindi na dapat nire-required to Kaya nga po ayoko mag-required ng ng dapat ipapacheck mo pa yung devotion mo. Hindi na kailangan yan. Dapat tungkulin na ng Kristiyano yan. Dapat tungkulin na ng Kristiyano yan. Dahil baka minsan, pag check mo yung devotion, baka gumagawa na lang siya dahil magagalit si leader Diba? Magagalit si Kuya Kent Kailangan, pagkadating ng Saturday, may ipasa kami. O sa youth naman, baka magalit si Kuya Ron Pag wala akong, tsaka nakakahiya naman sa mga kapatid. Di ba po ba? Yun yung nagiging dahilan. Pero dapat po, hindi na po yung nire-required sa atin. Dapat, yun po ay tungkulin na po natin. Dapat nasa ating mga puso na po yun. At, meron nga rin po akong naitanong nung time sa Oman. Andun si Rags Hindi nasasagot si Rags. Ay, may prize. Hindi po. Ang question ko po nung time po na yon, sino pong gustong mapunta sa langit? Sino pong gustong mapunta sa langit? Lahat no? Lahat naman Gumagano pa iba, ano ba yan? Mga tanong naman ito, parang common.
Common eh. Hindi po ba? Common. Common eh. Sinong gustong mapunta sa langit? Siyempre naman kapatid. Sa puso na, ayaw natin magtaas ngayon, pero sa puso natin nakaganon-ganon na tayo eh. Hindi po ba? Hindi po ba? Common siya eh. Common na tanong eh. Hindi po ba? Kahit yung kung sinong tanongin mo dyan sa labas na Poncio Pilato, kahit sinong tanongin mo dyan, sasagot heaven eh. Tanongin mo, impyerno o langit? Kahit fast talk pa, impyerno o langit? Langit syempre. Bilis eh, di ba? Mabilis yun. Pero sa pamumuhay kaya natin, langit kaya. Di po ba? Handaan po natin, maging ang demonyo din, gusto niya langit. Maging ang diablo din, gusto niya langit. Ano lang ang ayaw niya? Lumuhod sa Panginoon. Bakit po kaya ang gusto ng iba ng langit, maging ang demonyo, andun yung kayamanan ng ginto? Di po ba? At masarap doon, walang paghihirap doon. Pero ang nakakalimutan po ng lahat, ng karamihan, na hindi yun ang kayamanan ng langit. Ang kayamanan ng langit ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. At pag ayaw mo yon, hindi ka pwede sa langit. At doon sa langit, ang laging binabanggit, ang laging papuri sa Panginoon, Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Tapos ayaw mo sa Diyos. Kaya po ang tanong ay hindi po kung sinong gustong mapunta sa langit. Ang tanong po, sino ang gusto sa Diyos? Sino ang gusto sa Diyos? At pag ayaw mo sa Panginoon, hindi ka pwede doon. Hindi ka pwede doon. At kung gusto po natin sa langit, mamuhay tayo ng naayon sa Panginoon. At tandaan po natin na ang Diyos ay mapagpasensya. Tandaan natin na ang Diyos ay mabuti, pero wag po tayong mag-stay doon dahil minsan inaabuso natin eh. Tandaan natin na may judgment ng Panginoon. At hindi niya lagi na isisend ang kanyang mga salita. Darating sa panahon, tayo darating sa punto na hindi na rin i-share ang Word of God. Kaya habang ngayon na sinashare pa ang Word of God, magrepent na po tayo sa Panginoon. At sundin na po natin yung salita ng Panginoon. At nawa, habang nakikinig tayo sa salita ng Panginoon ay nagpapa-quicken tayo sa Holy Spirit. Na dapat nagpapatuwid tayo sa Holy Spirit. Na dapat nawa sa ating pag-uwi, umiyak tayo sa Panginoon dahil sa ating kakulangan sa Kanya. Dahil sa ating kakulangan sa Kanya. Sa hindi pagnasan ng Kanyang presensya at pagnasa sa ibang mga bagay. Nawa po. At sa huling araw, dalawa lang po ang maririnig natin sa Panginoon. Either, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness, or well done, my good and faithful servant. Ano po kaya yung gusto nating marinig doon sa harap ng Panginoon? Nasabihin sa atin ng Panginoon. Yung itakwil tayo ng Panginoon o tayo kalingain ng Panginoon. It's either grace or wrath ng Panginoon. At surely po, tayo iiyak ng time na yon. Pero saan po kaya tayo iiyak? Sa grace ng Panginoon o sa wrath ng Panginoon? Saan po kaya? Basahin po natin ng Isaiah 55 verse 6. Dito na po tayo magtatapos. Isaiah chapter 55 verse 6. Verse 6. Pang sinasabi. Hanapin si Yahweh samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Basahin ko lang po sa English. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Handaan po natin yon. Habang malapit pa ang Panginoon, habang ang Panginoon ay binibigay niya pa ang kanyang biyaya sa atin ngayon, habang ang Panginoon ay hinahawakan pa ang judgment na dapat ipataw sa mga wicked, lumapit na tayo sa Panginoon. Para hindi judgment niya ang ating makamtan, kundi ang kanyang biyaya. Huwag na po nating hintayin na mawala pa po ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Magkaroon pa po tayo ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoon. Huwag na po nating
nasahin pa ang ibang bagay, kundi tumawag lang po tayo sa Panginoon habang siya'y malapit pa. Habang siya'y nagkakaroon pa ng biyaya para sa atin. Totoo, mahabagin po ang Panginoon. Pero hindi nagtotolerate ang Panginoon ng wicked. Kaya po, purihin po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Hindi po, saglit po tayong manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon. Salamat sa inyong habag sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumapit po sa inyo, na dumulog sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat po sa inyo and be Christ-like, O God. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na kausapin ka, Panginoon, na nasahin ang iyong presensya to want more of you, O God. Lord, help us, Lord. Lord, gawin niyo po, Panginoon, ang lahat po nawa sa amin, Panginoon, upang kami manumbalik po sa inyong presensya, O God. Lord, ikaw po ang siyang manguna po sa amin, O God. I-lead niyo kami, Panginoon, papunta po sa inyo, O God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na dumating pa po ang punto, Panginoon, na maging matigas na aming mga puso, Panginoon, na hindi na po makinig ang aming mga tenga, ni hindi na po tumingin ang aming mga mata sa inyong mga salita. Lord, palambutin yung aming mga puso. Lord, tulungan niyo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maluwalhati ka, madakila ka, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa po sa atin. At magpalang araw po sa mga kasama po natin sa face-to-face and sa Zoom po. At mag-isang pa ka nakasingin po sa Facebook. Hello po sa bawat isa. Naririnig na po ba ako? Saan? Ayun, tayo po ay idarap po sa ating mga announcement. At salamat sa Panginoon sa muling pagkakataon po na ito na tayo po ay
every Sunday. So, ayun po, ang link din ay same po ng link na ginagamit natin every Sunday. Kaya, yun, i-click nyo na lang po yun. Pero huwag po kayo mag-alala dahil sinusend naman po sa kasama po ng program. So, next po ay ang youth fellowship every Sunday at 1 p.m. Ito po ay ginaganap face-to-face and via Zoom. So, meron din po separate na GC ang mga kabataan at doon po sinusend ang link na ginagamit via Zoom. At ang face-to-face naman po ay tuloy-tuloy lang po every after lunch or 1 p.m. po to be exact. So, ayun lamang po. At susunod po ay ang mga gawain po natin dito po sa Oman. Every Monday, ito po ay Philippine time. So, every Monday po ay meron po tayo prayer meeting at 1 a.m. Dito po ay Sunday po yun at 9 p.m. Tapos every Wednesday naman po, 1 a.m. sa Pilipinas, ang ating pong Bible study. Dito naman po, Tuesday po sa every 9 p.m. And every Friday po at 2 p.m. ang worship service. Dito po Friday at 10 a.m. So, ang prayer meeting po natin at ang ating Bible study po dito ay ginaganap via Zoom. And meron din po link na sinisend po para din po tayo maka-join. Sa every Friday naman po ay ginaganap po sa face-to-face po dito sa atin sa Oman at via Facebook Live naman po. At yun, nawa ay nakapalo na rin po tayo dun po sa page po ng ating church po dito sa Oman para po every time mag-live ay ma-notify din po kayo kagaya ng pag na-notify po every time may live po tayo dito sa page po na sa Pilipinas. So, ayun po. At ang next po sa ating announcement ay ang inductive Bible study every Sunday at 4 p.m. So, ating pong Pastor Day nang tuturo po dito sa mga nights po na mag-join. Ito po ay welcome po ang bawat isa upang mas lalo po natin na ma-handle properly and correctly ang interpretation and teaching of the Word of God. So, nawa po ay makapaglaan po na oras ang bawat isa. Nung sa gayon ay mas lumalim po tayo sa pagkana salita ng Diyos at hindi lamang po yun, kundi maipahayag po natin at ma-interpret at ma-handle correctly and rightly ang Word of God. Sobrang important po na kaya nawa ay mapaglaan po ng oras ang mga bawat isa. So, ayun po, ito po ay tuloy-tuloy every Sunday at 4 p.m. Face-to-face po at wala po online. So, next po sa ating announcement ay yung mga birthday celebrants. So, yun. Blessed birthday po sa ating mga kapatid na nagdaraos ng kanilang mga karawan. September 11, Brother Nigel Maduro, and September 13, si Christine Barde. So, yun. Blessed birthday po, Brother Nigel and kay Ate Christine. Di man po namin kayo puntahan dyan para po makasali sa inyo at makaselebrate. Ang panalangin po ay yun po ang pinakamagandang regalo na ibibigay po namin sa inyo. So, blessed birthday po at salamat sa Panginoon dahil patuloy po namin kayo nakasama sa kanyang mga gawain. So, ayun lamang po ang ating mga announcement at sa ating po closing prayer na may isama po si prayer yung mga may birthday po sa week po na ito. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Itinakda nyo nga po, O God. Maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa na naririto. Maging sa face-to-face man po or online, Panginoon, maraming salamat po. Maging sa inyong mga salita na ipinagkaloob nyo nga po sa amin ngayong umaga. Nawa po ay mag-manifest nga po ito sa aming buhay, O God. Makita nga po, Panginoon, ang salita nyo nga po sa aming buhay, O God. Maghari ka nga po sa buhay ng bawat isa. Kahabagan nyo nga po kami, O God. Nang sa gayon ay mamuhay nga po kami ng naayon sa inyong kalooban, O God. Maraming salamat po at sa kapatid nga po namin na ginamit, Panginoon, sa paghahayag ng inyong salita.
Kayo po ang siya magpala sa kanya, O God. Gamitin niyo pa nga po siya mightily sa inyong kapurihan lamang, O God. At ikaw nga po ang patuloy na maghari sa kanyang buhay, O God. Panginoon, tataas nga po namin sa inyo ang aming mga kapatid na magdaraos nga po ng kanilang kaarawan na si Brother Nigel at si Sister Christine, O God. Kayo po ang siyang Diyos na maghari po sa kanilang buhay. Batid niyo po ang kahilingan nila sa kanilang kaarawan, O God. Kayo po ang siyang tumupad dito nang naayon nga po sa inyong kalooban, O God. Panginoon, makilala ka pa nga po nila, O God, at ang inyong pong salita ay magbunga nga po sa kanilang mga buhay, O God. Panginoon, sa aming pong pagsasalusaluhan ngayong tanghaling ito, kung nga po lang siya magpala rito, O God, magbigay nga po ito sa amin ng kabusugan physically, O God, at sa aming pong samantalang paghiwa-hiwalay, kayo po ang siyang gumabay sa bawat isa na uuwi pa nga po ng malayo. At sa mga gagawin pa nga po namin, ikaw po ang siyang Diyos na malugod at maitaas lamang, O God. Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri, pasabat, padakilat, pasasalamat sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tapos po tayo mga kamay at ito po natin ang Now Unto Him. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Sige, atin pong itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon at atin pong tanggapin ang maspas mula sa Kanya. Dawa patuloy tayo ingatan at pagpalain ng Diyos at patuloy na lumakad sa katotohanan ng ating Panginoon sa sundin ang kanyang mga salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, kumain tayong payapa at patuloy na pagpalain ng ating Diyos. Amen. Pagpalain ng Panginoon at bibigyan araw sa inyo at pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Ating alam ng Blessed Sunday po sa inyo. Ay, magandang umaga. Sige, Clay. Kamusta rin mo ito rin yan? Pastora, magandang umaga. Kay Ate Marie, kay Linalyn. Pangasinan, magandang umaga sa inyo at ang kanyang Clay, Linet, Steve, at si Nanay Salim, at si Sis Brica Joy. Maraming salamat sa inyo. Patuloy. Nawa patuloy tayo at tuloy na ating sa mga Diyos. Sisika. Sino man yan? Sa alam, sa Palmera, magandang umaga po sa inyo. And magandang umaga po muli sa bawat sa atin at kain na po tayo at mag-iingat po tayo. God bless po. Sa lahat ng oras, Nagawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa
ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat na iyong likha, umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. oh, napakabuti mo, oh Diyos, Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. itataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. Tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. Kagalakan sa puso'y umaapaw, at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasalay na patawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Kagalakan sa puso'y umaapaw, at di maisalarawan ang awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasalay na patawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas.
Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang